Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5A, nakapagpapahayag ng mga realisasyon o insight mula sa pagninilay sa mga isyu ng bayan. Bago tayo magtungo sa ating aralin at gawain, balikan muna natin ang kahulugan ng pagninilay o reflection. Ang pagninilay ay hindi simpleng pag-iisip lang. Ito ay isang malalim na proseso kung saan pinag-aaralan natin ang isang issue, karanasan o paniniwala upang mas maunawaan ito at ang epekto nito sa ating buhay. Habang tayo ay nagninilay, sinusuri natin ang ating sarili. Saan tayo tumatayo pagdating sa isyong ito? Ano ang ating pananaw? Ano ang epekto nito sa ating kamalayan at pangunawa sa mundo? At ang pagninilay ay isang mahalagang kasangkapan upang maging mas mulat tayo sa ating papel sa lipunan. Hindi lang tayo basta nanonood ng balita o nagbabasa ng social media. Tayo ay tunay na nakikiramay, nakikilahok, at nag-iisip kung paano tayo makakatulong. Paano nga ba isinasagawa ang pagninilay? Narito ang maaaring maging hakbang. Maghanap ng tahimik na lugar. Mahalaga ang isang tahimik na lugar. Ang pagninilay ay nangangailangan ng focus. Kapag tahimik ang paligid, mas nagiging malinaw ang ating mga iniisip at nararamdaman. Suriin ang issue. Kapag tayo ay nagninilay, dapat nating suriin ang issue ng mas malalim. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ito isang mahalagang usapin? Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang ating pag-unawa. Tingnan ang iba't ibang pananaw. Hindi natin dapat tingnan ang isang issue mula sa iisang anggulo lamang. Ang bawat tao ay may iba't ibang karanasan at opinyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang pananaw, mas nagiging bukas ang ating isipan. Iugnay ang sariling paniniwala at espiritualidad. Ang espiritualidad ay may malaking papel sa ating pagninilay. Paano natin maiugnay ang isyong ito sa ating pananampalataya o paniniwala? Ano ang itinuturo nito sa atin bilang mabuting tao? At magsuri ng solusyon at kumilos. Hindi nagtatapos ang pagninilay sa pag-unawa lamang. Dapat nating itanong, ano ang magagawa ko? Paano ako makakatulong sa maliit man o malaking paraan? Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa. At bilang mga mamamayan, mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang masuri kung paano tayo makakatulong. Pag-usapan natin ang 7 pangunahing suliranin ng Pilipinas at ang kanilang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang kahirapan. Maraming pamilya ang hindi nakakakain ng sapat sa isang araw at may mga bata na hindi na ipapadala sa paaralan dahil sa kakulangan ng pera. Dagdag pa rito, maraming Pilipino ang walang maayos na trabaho o napipilitang mangibang bansa upang mabuhay. Halimbawa ang maraming pamilya sa Tondo na nakatira sa barong-barong at umaasa lamang sa pangangalakal ng basura upang kumita ng kaunti. Ang mga magulang ay nagtatrabaho bilang mga informal worker, ngunit hindi sapat ang kanilang kita upang maitaguyod ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Ang ganitong sitwasyon ay patunay na ang kahirapan ay patuloy na pumipigil sa pag-unlad ng maraming Pilipino. Ang katiwalian o korupsyon ay matagal ng suliranin ng ating gobyerno. Sa halip na mapunta sa serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon at kalusugan, ang pera ng bayan ay napupunta sa bulsa ng ilang opisyal na ginagamit ito para sa kanilang sariling interes. Halimbawa noong 2021, lumabas ang issue ng overpriced na medical supplies na binili ng gobyerno sa panahon ng pandemya. Ang perang dapat sana'y nagamit para sa maraming bakuna at libreng testing ay napunta sa mga kumpanyang may koneksyon sa ilang opisyal. Sa ganitong paraan, ang mga Pilipino mismo ang nagdurusa dahil sa corruption. Ang kalikasan ay patuloy na nasisira dahil sa iligal na pagpuputol ng puno, polusyon at kapabayaan ng tao. Dahil dito, lumalakas ang epekto ng climate change, nagiging madalas ang pagbaha at lumalala ang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Noong 2020, tinamaan ng sunod-sunod na bagyo ang Pilipinas, kabilang ang bagyong Ulysses, na nagdulot ng matinding pagbaha sa Marikina at Cagayan. Maraming bahay ang lumubog sa baha dahil sa baradong kanal at kawalan ng puno sa kabundukan na sana'y pipigil sa rumaragasang tubig. Patunay ito na ang kapabayaan sa kalikasan ay may direktang epekto sa ating pamumuhay. Bagamat maraming kabataan ang nais mag-aral,
Marami sa kanila ang hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad. May kakulangan sa pasilidad, guro, at dekalidad na edukasyon, lalo na sa malalayong probinsya. Sa ilang liblib na lugar sa Mindanao, may mga estudyante na kailangan lumakad ng 2 oras upang makarating sa eskwelahan. May mga paaralan ding walang sapat na libro at kagamitan, kaya hirap ang mga guro na ituro ang tamang aralin. Dahil dito, maraming kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at nagiging biktima ng child labor. Ang kawalan ng hustisya ay isa sa mga seryosong suliranin ng ating bansa. May mga taong hindi nabibigyan ng tamang proteksyon ng batas at may mga kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nasa posisyon. Halimbawa, maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala sa ating bansa. May mga kabataan at mahihirap na nadadamay sa war on drugs kahit wala silang kinalaman dito. May mga pamilya na nawawalan ng mahal sa buhay nang hindi nabibigyan ng tamang paglilitis o hustisya. Sa panahon ng social media, napakadaling kumalat ng maling impormasyon o fake news. Maraming tao ang hindi nagve-verify ng balitang kanilang nababasa, kaya nagkakaroon ng maling pananaw at desisyon sa lipunan. Sa panahon ng eleksyon, maraming kandidato ang nagiging biktima ng fake news at may ilan ding gumagamit nito upang linlangin ang mga botante. Halimbawa, noong 2022, kumalat ang maling impormasyon tungkol sa isang kandidato na di umano'y may malalang sakit kahit wala itong basihan. Ang ganitong fake news ay maaaring makaapekto sa desisyon ng mga mamamayan. Bukod sa pisikal na kalusugan, may lumalalang problema sa mental health sa bansa. Maraming Pilipino ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta para sa kanilang kalagayan. Ayon sa isang pag-aaral, tumaas ang bilang ng mga nagpapakamatay sa Pilipinas noong pandemya dahil sa depression, kawalan ng trabaho at isolation. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi nakakaunawa sa mental health at may stigma sa mga taong may depression o anxiety. Kailangan nating palakasin ang suporta sa kalusugan ng isip, lalo na sa mga kabataan. Sa lahat ng mga isyong ito, bilang mga mamamayan, paano tayo dapat tumugon? Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagninilay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano natin maaaring pagnilayan ang mga isyong ito upang maging bahagi ng ating espiritualidad at responsibilidad sa bayan. Sa pagninilay ng mga isyu ng bayan, mahalagang isaalang-alang ang papel ng espiritualidad. Hindi lamang ito tungkol sa relihiyon, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa ating koneksyon sa kapwa at sa lipunan. Narito ang ilang dahilan kung paano ito nakakatulong sa ating pagninilay at pagharap sa mga suliranin ng bayan. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng awa, katarungan at karunungan sa pagharap sa mga suliranin. Ang espiritualidad ay nagtuturo sa atin na maging maawain sa ating kapwa, maging makatarungan sa ating mga pasya, at gamitin ang karunungan sa pagtugon sa mga isyu ng bayan. Hindi lang ito tungkol sa pananalangin, kundi sa aktibong paggawa ng mabuti para sa iba. Halimbawa, sa isyu ng kahirapan, maaaring piliin nating husgahan ng mga mahihirap at sabihing tamad sila. O maaari tayong gumamit ng awa at katarungan upang unawain ang tunay na dahilan ng kanilang kalagayan. Ang espiritualidad ang nagtuturo sa atin na hindi sapat ang basta-bastang panghuhusga. Dapat tayong kumilos upang makatulong. Nakakatulong ang espiritualidad upang hanapin ang kahulugan at layunin sa pagtugon sa mga isyu ng bayan. Kapag napapalibutan tayo ng mga problema sa lipunan, madali tayong panghinaan ng loob at isipin na wala tayong magagawa. Ngunit sa pamamagitan ng espiritualidad, natutulungan tayong maghanap ng kahulugan at direksyon sa ating pagtugon sa mga suliraning ito. Halimbawa, may isang kabataan na nakakakita ng korupsyon sa kanyang komunidad. Sa halip na mawala ng pag-asa, maaari niyang pagnilayan ang kanyang tungkulin bilang isang mamamayan at maghanap ng paraan upang makatulong, gaya ng pagiging mapanuri sa pagboto o pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Ang mga pagpapahalagang moral at etikal na nakaugat sa espiritualidad ay nagbibigay inspirasyon para sa mabuting pagkilos. Maraming isyong nangangailangan ng tamang moralidad at etika sa pagharap. Ang espiritualidad ang gumagabay sa atin upang piliin ang mabuti sa halip na sumabay sa maling sistema.
Ito ang nagpapalakas ng ating loob na ipaglaban ang tama kahit mahirap. Halimbawa, sa isyu ng fake news, maraming taong madaling maniwala o magbahagi ng maling impormasyon. Ngunit kung may matibay tayong pagpapahalaga sa katotohanan, pipiliin nating maging responsable sa ating mga ibinabahagi. Ang tamang moralidad at etika ay magtutulak sa atin na itama ang mali kahit hindi ito madali. Sa kabuuan, ang espiritualidad ay isang mahalagang gabay sa ating pagninilay at pagkilos bilang mamamayan. Hindi sapat ang basta pagkilala sa mga issue. Dapat itong samahan ng malalim na pag-unawa, tamang prinsipyo, at konkretong aksyon upang makatulong sa pagbabago ng ating bayan. Ngayon, gusto kong pag-isipan ninyo ang isyung panlipunan na mahalaga sa inyo. Isulat ang inyong sagot sa mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang isyung ito sa akin? Paano nito naaapektuhan ang aking buhay at komunidad? Ano ang magagawa ko kahit sa simpleng paraan upang makatulong sa pagbabago? Ang pagninilay ay isang mahalagang paraan upang maging responsableng mamamayan. Ngunit tandaan natin, hindi sapat ang pag-iisip lamang. Dapat nating isabuhay ang ating mga natutuhan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating bayan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang espiritualidad ay nagtuturo ng awa, katarungan at karunungan sa pagharap sa mga suliranin ng bayan. 2. Ang espiritualidad ay walang kinalaman sa paghahanap ng kahulugan at layunin sa pagtugon sa mga issue ng lipunan. 3. Ang moralidad at etikal na pagpapahalaga mula sa espiritualidad ay maaaring maging inspirasyon sa paggawa ng mabuti. 4. Ang pagiging espiritual ay nangangahulugan lamang ng pananalangin at hindi kasama ang paggawa ng mabuti sa kapwa. At 5. Mahalagang gamitin ang espiritualidad bilang gabay sa pagninilay at pagkilos para sa ikabubuti ng lipunan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa'y may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!